Hello guys! Welcome back to my vlog and welcome back to my channel. For today's video, ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-install ng auto shutdown app para sa inyong mga PisoNet units. Let's go! Alright! Unang-una po sa lahat, kung bago po kayo sa aking channel, please don't forget to like and subscribe sa Urban Raketero page. At huwag niyo rin kalimutan i-click ang notification bell para every time meron po tayong bagong upload, lagi po kayo updated. So bago ko ipakita yung step-by-step process paano install yung auto shutdown app, para saan nga ba siya ginagamit? So yung auto shutdown app, ginagamit siya para sa mga naka-monitor cut-off. Okay? So kasi pag naka-monitor cut-off, ibig sabihin, pag natapos yung oras, so ito, pag natapos yung oras ng mga customer, monitor lang yung mamatay, ibig sabihin, nakabukas pa yung CPU. So there are times na naiiwanan nilang bukas yung kanilang mga laro, halimbawa yung Roblox or yung Crossfire. So hindi yun siya kusang na-exit, kaya ang nangyayari, yung PC is nakabukas pa rin siya hanggat wala naglalaro bago. Okay? So personal experience ko sa Roblox noon, nung wala pang auto shutdown, kasi meron silang tinatawag na auto clicker, kahit iwanan nila yung laro is kusang gumagalaw yung Roblox nila. Yun yung nangyayari. So maghulog lang sila ng piso, tapos hayaan lang nila mamatay yung monitor, pero yung character nila sa laro is tuloy-tuloy yung galaw. So naigets nyo? So para iwas daya para sa mga customer. So hindi lang naman puro sa mga nandadaya, no? Kasi meron din talagang hindi laging nakabantay sa PisoNet nila. So meron mga customer pagkapatay ng monitor, alis na lang talaga. So anong nangyayari, wala nagpapatay ng computer, tuloy-tuloy yung konsumo ng kuryente. Kaya yun yung purpose ng auto shutdown app. So yung auto shutdown app na to, maganda to gamitin para sa mga naka-traditional setup. So tulad ko, dito sa Fairview, so ganito rin yung setup na tulad sa Batangas. So traditional setup lang tayo, okay? Naka-monitor cut-off tayo. So pag naubos na yung oras, kusang mamamatay yung monitor. Pero dito, tinanggal ko muna yung timer para makapag-install tayo ng maayos. So tara, install na natin yung auto shutdown app. Alright, so eto na guys. Install na natin yung auto shutdown app. So una natin gagawin is kung naka-deep freeze kayo or Shadow Defender. So dito sa PC na to, Shadow Defender yung gamit natin. I-disable muna natin siya para syempre mag-take effect yung install natin na auto shutdown app. So, exit all shadow modes. Tapos i-reboot na rin natin siya. Alright. So, na-reboot na natin siya. Naka-disable na yung ating Shadow Defender. Next natin gagawin is extract na natin yung auto shutdown app. So, nandito siya sa downloads. By the way, salamat nga pala kay Sir Jortland. Nakita ko lang tong app na to sa PisoNet group sa Facebook. Kasi naghahanap ako ng pamalit sa ano ba itong gamit ko nung una? Win-off. So, yung una kong ginamit sa shop ko, doon sa Batangas, is Win-off. Pero meron siyang disadvantage. Mamaya papakita ko sa inyo. So ito, nung nakita ko, nung na-try ko, sabi ko yun, okay na okay siya. Extract na natin. Ayan. So okay mag-alala guys kasi i-upload ko rin to sa Drive para ma-download din nyo in case gusto nyo siyang gamitin. Okay, so ito yung laman nung zip file. So actually meron siyang mga instructions, no? Ayan. So, hindi ko na siya babasahin. Hindi ko na siya babasahin sa inyo. Kasi pag dinownload nyo naman, mabasa nyo rin naman siya. Pakita ko na lang ito ng mabilis. Kung ma-open. Ayan, no. So, ganito mag-install. I-run mo na yung auto shutdown app. Tapos, kung meron kayong cut-off device, ito yung kailangan nyo with cut-off device. Pero kung katulad sa akin na walang cut-off device, so timer lang yung nagpapatay, so ito yung kailangan natin. Ayun, no, naka-monitor, cut-off lang ang gamit natin. So standard function like win-off. So yun nga, tulad nung sinabi ko kanina, win-off yung una kong ginamit, pero ito, meron siyang additional features which is papakita ko sa inyo after ma-install. Huwag natin patagalin. Install na natin yung auto shutdown app. So ito siya, sabi. Yan.
Yes. Yan, kailangan natin mag-install ng .NET Framework 3.5. So, wala namang problema dito, guys. So, kailangan natin dito may internet. So, install lang natin mabilis. And then, balikan natin pag tapos na siya mag-install. Ayan. So, na-install na siya. Mabilis lang naman siya. Mga 2 to 3 minutes lang. Pag okay na, close na natin. And then, reopen natin yung auto shutdown app. So, isang beses pa. Ayun, nakita nyo? Lumabas na siya rito, kaya lang, sabi, you must restart your computer. Kaya, i-restart natin siya. Okay, restart now. Okay, so na-restart na natin yung PC. Wala pa rito yung auto shutdown. So, malamang nandun pa rin siya sa folder. So, dito. Yan. Open lang ulit natin. Ayun, so nakita niyo lobas na ulit. So yung logo niya is blue. Kamukha lang din siya ng Shadow Defender. Double click. Default password nito is admin. Okay? Yan. So ito, alam ko para to sa may mga cut-off device, which is hindi natin naman kailangan. Ito lang yung pupuntahan natin, yung gear icon. Okay, itong gear icon. Click natin yun. Yan yung settings. Okay. So, para sa mga tulad ko na naka-monitor cut-off lang, yung may timer, may relay. So, ito lang yung i-click natin. Ito, yung additional feature. So, auto shutdown if there is no active user detected. So, mamaya explain ko pero i-click muna natin siya. Click OK. Tapos, ito rin, yung auto shutdown if unusual keyboard or mouse activity detected. Make sure to click the checkbox. Kailangan may check pareho. Ito naman, yan, run on startup. Kailangan yan para pag bukas ng PC, buhay na rin yung auto shutdown app. So ito, optional to. Pwede nyo i-disable yung task manager para hindi nila ma-close yung auto shutdown app. Pero sa akin hindi ko na disable kasi bihira naman yung nagtatanggal niyan. Ito namang disable power options, di-disable niyo yung shut ito. So hindi nila ma-shutdown. So hindi nila magagawa yan. Pwede mo tong lagyan, pero ako, sa personal settings ko, hindi ko na siya nilagyan. Kasi ito lang yung importante para sa akin. Ito pala. Yan, yes natin yan. Okay? So, dito muna tayo sa additional features, yung auto shutdown if there's no active users. So, ito yung pag wala nang gumagamit ng PC. Okay? So, halimbawa, namatay na yung monitor. So, wala nang gumagamit, diba? So, pwede mo tong iset ng 5 minutes. So, ilan ba yung 5 minutes sa seconds? Oop. So, 60 times 5. So, 300 seconds. Pero gawin natin 20 seconds lang kasi tatry natin eh. Tapos, ito naman yung auto shutdown if unusual keyboard. So, ito yung mga gumagamit ng auto clicker. Kasi pag auto clicker, yung sobrang, meron kasing app na gagawin niya parang kung sa tao, sobrang bilis mag-click. So, ganun yung ginagawa ng auto clicker. So, madedetect niya to, mag-shutdown na rin yung PC. So, testingin din natin. 20 seconds. Then, isave na natin siya. Kailangan pala greater than 60 seconds. So, try natin 60. At least 60. So kailangan i-restart ulit yung computer after natin
ma-save yung settings. So, eto na. Naka-enable na siya. So, yun. Kita nyo, naka-yes. Ibig sabihin, naka-enable na yung ating auto shutdown. Pero hindi pa natin binabalik yung ating Shadow Defender. Kasi tatry muna natin. So, open tayo ng stopwatch. Or, tama. Stopwatch. Yan. So, ito try natin ha. Halimbawa yan, namatay na yung monitor. So, dapat after 60 seconds, mag-activate na yung auto shutdown at mamamatay na yung ating PC. Ayan. So, kita ninyo, after 60 seconds or 1 minute, nakalagay na dyan, computer will turn off. So, na-detect niya na wala nang gumagamit after 60 seconds. So, mamamatay na yung PC. Ayan. So, nag-shutdown siya. Ibig sabihin, gumagana yung ating auto-shutdown. So, nag-boot na ulit siya. Antayin natin mag-load yung ating auto-shutdown. Next natin testingin, guys, is yung kapag mayroong unusual activity sa keyboard. So, halimbawa, ganito. Open tayo ng notepad. Yan. Halimbawa, tapos na yung time ni client, tapos naiwanan niya yung headset na kapatong sa keyboard. So, ang mangyayari dun, di ba, minsan merong natatapakan na ganyan. Merong nadadaganan yung headset. So, tuloy-tuloy yung ganyan. Hindi mamamatay yung PC. Halimbawa, win off yung gamit natin kasi wala siyang feature na katulad nitong kay Sir Jortland na nadedetect yung keyboard. So, paano ba yon? So, yung kanina, after 60 seconds na walang gumagamit, okay, namatay. So, ito, halimbawa lang, may auto-clicker nga or nadaganan yung ating keyboard. So, try natin. Kunwari, naiwanan. Ayan. So, kita ninyo, nag-activate na naman siya after 60 seconds. Pero ika-cancel ko na to, guys, ha. Yan. Ang maganda naman kasi doon, sa cancel natin, iba-iba yung pwesto no, nung box nung cancel. So, since nakapatay nga yung monitor, hindi nila makikita at hindi nila maka-cancel. So, okay. So, ang ganda niya. So, open ulit natin siya. Ibabalik na natin siya ng 5 minutes, guys. So, bakit 5 minutes? Kasi, merong game na lalo dito sa unusual keyboard. So, sa experience ko, yung mga nagko-crossfire, syempre, babad yan sa W, yung sa mga movement. So, nagulat sila nung hindi ko pa sinet ng 5 minutes. Bigla na lang daw namamatay. So, kaya sinet ko siya ng 5 minutes kasi within 5 minutes naman, binibitawan naman nila yung keyboard. Kaya, safe naman. Tsaka, hindi naman ganun kakain ng kuryente pag, di ba, 5 minutes lang naka-open. So, yan. 300 seconds is equivalent to 5 minutes. So, once okay na, itong admin password pwede yung paltan. So, yung default niya is admin. So, paltan nyo syempre. Kasi, pag nakita nila to, yung video, mapasok nila yung auto shutdown. So, pag okay na siya, click yung save. So, run on startup, run services, enable. So, ito optional to kung gusto nyo disable yung task manager and yung power options. Babalik natin yung ating Shadow Defender. So, pag okay na yung settings nyo, syempre, i-ano nyo ulit siya. Ibalik nyo sa shadow mode. Oh, yan. So, enter shadow mode. So, ayun guys, successful lang pag-install natin auto shutdown app. Sana po nakatulong sa inyo ang video na to. And once again, maraming salamat po Sir Jortland sa auto shutdown app. Maganda doon sa app na yun is libre. So, kaya ako siya nagustuhan. If you want to donate sa kanyang, meron siyang Gcash, alam ko eh. Hanapin ko na lang and then lagay ko yung link or yung picture kung ano man para pwede kayo mag-donate in case na gamitin nyo yung kanyang auto shutdown app.
Again, sana nakatulong sa inyo, and if you want more videos about PisoNet, Piso Wi-Fi, Starlink, so lahat ng pwedeng pagkakitaan, please don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. And that's it. Thanks for watching guys. Until my next video.